Ipinagpalit sa kabit gamit ang sarili kong dugo't pawis. Habang ako'y nagkakalyo sa kakatrabaho, siya'y nagpapakasarap sa luhong, ako ang nagbayad. Wala siyang silbi, ATM ko lang yan, ang nakakadiring sambit ng asawa kong Linta. Pwes, tinapos na niya ang aking pagiging martir. Babawiin ko ang lahat, hanggang sa huling sentimo. Handa na ba silang matikman ang bagsik ng isang reynang nagising mula sa pagiging alipin? Wala siyang pinagkaiba sa isang makinang luma, Mia. Kapag pinindot mo ang buton, maglalabas ng pera. Kapag inutusan mong magtrabaho, gagawin niya hanggang sa malunod siya sa sariling pagod. Pero ang hawakan ng mga kamay niya, Diyos ko baby, para na siyang papel de liha sa kagasgasan. Nakakasuka ang amoy ng bawang at pawis na laging dumidikit sa balat niya. Tumigil ang mundo ni Desiree sa likod ng makapal at madilim na pinto ng storage room ng hotel. Ang boses na yon, ang boses na 7 taon niyang pinaglingkuran, pinagkatiwalaan, at minahal ng higit pa sa kanyang sarili, ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humahati sa kanyang pagkatao. Hindi ito sigaw, hindi ito galit, kundi isang malamig at kaswal na pag-amin na mas masahol pa sa anumang sampal. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng madilim na silid na amoy alikabok at lumang gamit, nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang isang maliit na lalagyan ng kumpisal. Sa loob nito ay isang mamahaling relos na 5 buwan niyang pinag-ipunan mula sa 5 magkakaibang racket. Naglakad siya ng malayo sa halip na sumakay ng jeep. Hindi siya kumain ng tanghalian at nagpuyat siya sa pagtatahi ng mga basahan para lamang mabili ang regalong yon para sa ika-40 kaarawan ni Calvin. Gusto niyang iparamdam dito na kahit hirap sila, karapat-dapat pa rin itong makaranas ng luhong pinapangarap nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Desiree. Ang relos na simbolo ng kanyang sakripisyo ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang palad. Sa labas ng pinto, narinig niya ang malutong na tawa ng isang babae. Si Mia, ang batang sekretarya ni Calvin, na palagi niyang ipinagluluto ng baon dahil ang akala ni Desiree ay wala itong pamilyang nag-aalaga rito. Naramdaman ni Desiree ang pag-akyat ng isang malapot at mapait na bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdudulot ng kirot na tila may mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng bodega ay naging kasing bigat ng semento. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ang pinto at ipamukha sa kanila ang lahat ng kalyo sa kanyang paa at kamay na nakuha niya para lamang matustusan ang kumpanya ni Calvin na ang akala niya ay nalulugi. Pero nanatili siyang paralisado. Dahan-dahang dumulas ang maliit na kahon mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Bumagsak ito sa maruming sahig nang walang ingay, natabunan ng alikabok, tila ang kanyang 7 taon na pagsasama na bigla na lang itinapon sa basurahan. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko. Maiikli, walang kulay, at may mga bakas ng uling at mantsa ng gulay na hindi na matanggal kahit anong kuskus niya. Ito ang mga huwaran ng kanyang pagiging asawa na sa mata ng lalaking sinasamba niya ay mga dumi lamang na dapat ikahiya. Naalala niya ang bawat gabi na hinihilot niya ang balikat ni Calvin habang nagrereklamo itong pagod sa trabaho, samantalang siya ay galing pa sa paglalaban ng labada ng ibang tao para lamang may pambayad sila sa kuryente. Naalala niya kung paano niya tiniis ang bulyaw at pangiinsulto ng kanyang biyena na si Doña Carmen. Iniisip na bahagi iyon ng kanyang tungkulin bilang isang mapagmahal na asawa. Sa bawat segundong lumilipas, ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang nakakapanghilakbot na katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang huling hibla ng kanyang pagiging martir ay tila naputol nang marinig niya ang huling sinabi ni Calvin bago ito tuluyang lumayo kasama ang kabit nito. Hayaan mo, Mia, konting tiis na lang.
Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa papeles ng bahay naman niya, itatapon ko na ang basahang yan sa kalsada kung saan ko siya kinuha. Naiwan si Desiree sa gitna ng kadiliman. Yakap ang kanyang sariling mga braso na tila sinusubukang buuin ang mga piraso ng kanyang nadurog na puso. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mia na naiwan sa hangin ay tila lason na sumasakal sa kanya. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat? Ang bawat patak ng pawis, ang bawat gabing hindi pagkakatulog, at ang bawat pagkakataong pinili niyang magutom para lang mabusog sila. Lahat ba yon ay pambayad lamang para sa sarili niyang libingan? Lumingon siya sa huling pagkakataon sa kahon ng relos na naiwan sa sahig. Hindi na niya ito pinulot. Sa halip, hinawakan niya ang hawakan ng pinto nang may determinasyong hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang init ng kanyang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi, nag-iiwan ng isang malamig at matigas na desisyon. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang hinayaan niyang malunod sa ulan? At kung ako man ang basahang itinuring niya, sisiguraduhin kong ako rin ang magiging lubid na sasakal sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ang paglalakad pa uwi ay parang paglalakbay sa isang mahabang panaginip na puno ng basag na salamin. Bawat hakbang ko sa madilim at tahimik na kalsada ay may kasamang matutulis na alaala ng mga salitang narinig ko kanina. Atim, papel de liha, basahan, paulit-ulit. Umiikot sa aking isipan hanggang sa halos hindi ko na maramdaman ang pagod sa aking mga binti o ang bigat ng mumurahing bag na pasan ko. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, dahan-dahan kong pinihit ang susi sa pinto, umaasang makakapasok ng hindi gumagawa ng ingay. Ngunit pagbukas ko ng pinto, isang nakakasilaw na ilaw mula sa sala ang sumalubong sa akin. Doon, nakaupo ang biyenan kong si Doña Carmen sa kanyang paboritong silyon, nakataas ang paa habang may isang babaeng maingat na nagkukulay ng kanyang mga kuko sa paa. Ang amoy ng acetone ay kasing talim ng kanyang tingin nang mapansin niya ako. Hoy, Desiree! Anong oras na? Sa tingin mo ba may duwending maghahanda ng almusal para sa anak ko? Bungad niya. Hindi man lang ibinaba ang kanyang boses na puno ng paghahamak. Baka nakakalimutan mong dahil lang sa amin, kaya hindi ka pa namumulot ng basura sa kalsada. Ayan ka na naman. Amoy araw at alikabok. Hindi ako umimik. Yumuko lang ako at naglakad patungo sa kusina. Ang tanging lugar sa bahay na yon na pakiramdam ko ay aking teritoryo at aking kulungan. Ang init mula sa munting espasyo ay tila yumakap sa aking pagod na katawan. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, isang pamilyar na amoy ang tumusok sa aking ilong. Doon, sa likod ng pinto ng kusina, nakasabit ang mamahaling coat ni Calvin. Hindi amoy ng kanyang pabango ang nangingibabaw, kundi ang matamis at nakakasukang halimuyak ng pabango ni Mia. Parang sinampal ako ng katotohanan sa pangalawang pagkakataon. Ang narinig ko sa hotel ay hindi isang masamang panaginip. Ito ay ang hangin na nilalanghap ko sa sarili kong pamamahay. Isang yabag mula sa hagdanan ang nagpabalik sa akin sa realidad. Pumasok si Calvin sa kusina. Kinukusot ang kanyang mga mata na parang bagong gising, ngunit ang kanyang damit ay plansado pa rin at ang buhok niya ay perpektong nakaayos. Isa na namang kasinungalingan. Mahal, gising ka pa pala. Malambing niyang sabi, lumapit na tila nag-aalala. Pasensya na. Inabot kami ng madaling araw sa meeting. Ginagawa ko ang lahat para makabayad na tayo sa mga utang natin. Para sa'yo rin naman to, para sa atin. Hinawakan niya ang aking braso. Dati, ang bawat haplos niya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon, para itong haplos ng isang ahas, malamig, madulas, at puno ng kamandag. Ang kanyang mga salita ay parang asukal na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. Pinigilan ko ang panginginig ng aking katawan.
Tinanggal ko ang aking mga kamay. Sa pagkakahawak niya ng dahan-dahan, isang kilos na hindi niya napansin sa sobrang pag-arte. Ngumiti ako ng tipid at tumango. Ngunit sa loob-loob ko, ang lahat ng pagmamahal ay napalitan na ng yelo. Okay lang, sagot ko. Isang boses na hindi ko na halos makilala dahil sa lamig. Pagod lang ako. Maghahanda na ako ng almusal. Tumalikod ako para buksan ang pre-diaper na halos walang laman kundi mga tira-tirang pagkain at isang pitzel ng tubig. Ramdam ko ang mga mata ni Calvin na nakatitig sa aking likod. Marahil ay nagtataka sa biglaang pagbabago ng aking kilos, ngunit hindi niya na yon pinansin. Sige, mahal. Maliligo lang ako. Nga pala, huminto siya sa may pintuan. Malapit na ang deadline sa bangko. Sana mapirmahan mo na yung mga papeles mamaya para sa bahay. Para to sa kinabukasan natin. Hindi ako lumingon. Tumango lang ako habang nakatingin sa loob ng pre-diaper. Ang lamig mula rito ay tila gumagapang sa aking balat. Narinig ko siyang bumuntong hininga na parang guminhawa ang pakiramdam at pagkatapos ay ang kanyang mga yabag papalayo. Nang sigurado na akong wala na siya, dahan-dahan kong isinara ang pinto ng pre-diaper at napasandal dito. Pinipigilan ng isang hikbing nagbabantang kumawala. Ngunit ang aking pag-iisa ay hindi nagtagal. Habang nagsisimula akong maghiwa ng bawang, isang tunog mula sa cellphone ni Calvin na naiwan sa mesa ang bumasag sa katahimikan. Bumalik siya ng mabilis para kunin ito. Nakita ko sa gilid ng aking mata kung paano niya ito tinakpan ng mabilis. Matapos makita ang mensahe sa screen, isang mensahe mula sa isang numerong walang pangalan. Sino yon? Tanong ko. Sinusubukan ang aking bagong tuklas na katatagan. Wala. Sa opisina lang. Nangungulit. Mabilis niyang sagot. Itinatago ang cellphone sa kanyang bulsa bago tuluyang umakyat sa hagdan. Alam kong nagsisinungaling siya. Kagabi, sa madilim na bodega, namatay ang tiwala ko. Ngayon, sa maliwanag na kusina, nagsisimula na itong mabuluok. Ipinagpatuloy ko ang paghahanda ng almusal. Sinangag at itlog, ang pagkain ng mga taong nagtitipid. Ngunit habang nagluluto ako, bumalik si Doña Carmen. Tapos na ang kanyang pedicure. Dala-dala niya ang amoy ng pagiging mayaman habang ako ay nangangamoy ng usok at mantika. Hindi siya nagsalita. Sa halip, may kinuha siyang isang makapal na pligo ng mga papel mula sa drawer. Walang babala. Ipinagsampalan niya ito sa aking mukha. Ang dulo ng mga papel ay humiwa ng bahagya sa aking pisngi. Nagkalat sa sahig ang mga bill ng kuryente, tubig at internet. Ayan, sigaw niya, nanginginig ang kanyang daliri na nakaturo sa akin. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga bayarin. Ang anak ko, nagpapakamatay sa trabaho para sa pamilyang ito. Habang ikaw hindi pa rin sapat ang kinikita mo sa mga raket-raket mo. Maghanap ka pa ng ibang trabaho. Kumayod ka pa. Yan lang naman ang silbi mo sa bahay na to. Tumingin ako sa mga papel na nagkalat sa aking paanan. Ang bawat numero ay isang patunay ng aking pagpapagal. Ang bawat letra ay isang paalala ng aking pagiging tanga. Dati, ang mga salitang ito mula kay Doña Carmen ay parang mga punyal na tumatagos sa aking puso. Nag-iiwan ng sariwang sugat na dinadala ko sa pagtulog. Pero ngayon, wala na akong maramdaman. Dahan-dahan, itinuwid ko ang aking likod at tiningnan siya ng diretso sa mata. Hindi ako umiyak, hindi ako sumagot. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiting malamig, walang emosyon, at may pahiwatig ng isang bagay na paparating. Natigilan si Doña Carmen. Ang kanyang galit na mukha ay napalitan ng pagtataka at marahil isang katiting na takot. Hindi siya sanay na ganito ako. Hindi niya inaasahan ang katahimikang ito. At sa katahimikang yon,
Doon ko natagpuan ang aking sandata. Hating gabi, ang buong kabahayan ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan, binabasag lamang ng marahang ugong ng lumang predider at ng malalakas na hilik ni Calvin mula sa itaas. Para sa kanya, ito ay oras ng pamamahinga. Para sa akin, ito ang simula ng digmaan. Ang kusina, na dati aking bilangguan, ngayon ay naging aking silid pandigma. Maingat kong binuksan ang luma at mabagal na laptop sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pagpindot ko sa keypad ay tila isang malakas na ingay sa katahimikan, kaya't bawat galaw ko ay kalkulado. Nang masiguro kong tulog na tulog ang lahat, dahan-dahan akong pumasok sa aming kwarto. Doon, sa paanan ng kama, nakalatag ang kanyang mamahaling leather na briefcase. Ang kaba ng yaman na mula sa aking dugo at pawis. Lumuhod ako, pinipigilan ang aking paghinga habang marahan kong binubuksan ang trangka nito. Ang bawat tunog ng hilik ni Calvin ay isang paalala na anumang oras ay maaari akong mahuli. Sa loob, nakita ko ang aking hinahanap. Isang itim na USB na may logo ng kanyang kumpanya. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ito at bumalik sa kusina. Ang puso ko'y dumadagundong sa aking dibdib. Isinaksak ko ang USB sa laptop. Bilang isang bookkeeper na sanay sa mga numero, ang mga pekeng financial records ay parang isang bukas na aklat sa akin. Gumawa ako ng sarili kong spreadsheet, maingat na inililista ang bawat transaksyon, bawat petsa, bawat pangalan. At doon, sa gitna ng daan-daang numero, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Mia Sandoval. Ang mga malalaking halaga na ipinaliwanag ni Calvin bilang pambayad sa supplier o capital expense ay diretsong pumapasok sa isang personal na bank account sa ilalim ng pangalan ng kanyang kabit. Bawat ₱1,000 inutang ko sa aking mga kliyente, bawat sentimong tiniis kong hindi igastos sa sarili ko, ay napupunta sa mga mamahaling bag, sapatos, at bakasyon ng babaeng sumisira sa aking pamilya. Kinuha ko ang isang luma at manipis na notebook mula sa drawer. Isang notebook na minsan nang pinagtawanan ni Calvin dahil sa pagiging kuripot ko. Ginamit ko ito para isulat ang bawat petsa at katumbas na halagang ninakaw nila sa akin. Ang aking sulat kamay ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, matalas, at puno ng isang malamig na galit. Sa kalagitnaan ng aking pagsisiyasat, isang malakas na paggalaw mula sa itaas ang nagpatigil sa akin. Gumalaw si Calvin sa kama. Agad-agad, pinatay ko ang screen ng laptop. Biglang bumalot sa akin ang dilim at ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Pinakiramdaman ko ang bawat segundo, ang bawat sandali ng katahimikan. Ilang minuto akong nanigas sa aking kinauupuan, naghihintay. Nang bumalik sa normal at malalim na paghilik si Calvin, doon lamang ako muling huminga. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Walang awa kong kinopya ang bawat file, bawat dokumento, at bawat larawan mula sa USB papunta sa isang lihim na cloud storage na ginawa ko. Binura ko ang lahat ng bakas ng aking ginawa sa laptop. Tinitiyak na walang sinuman ang makakaalam sa aking natuklasan. Bago ko ibalik ang USB, napansin ko ang isang folder na may pangalang legal. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Sa loob, may mga kopya ng mga kontrata, mga titulo ng lupa, at mga bank statement. Ngunit ang isang file ang nakakuha ng aking pansin. Ang pangalan nito ay Deed of Sale, Macaraig Property _draft. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ang bahay at lupa na nag-iisang pamana sa akin ng aking mga yumaong magulang. Ang tanging bagay na isinumpa kong hindi ko ibebenta. Binuksan ko ang file. Ito ay isang kasunduan sa pagbebenta. Nakasaad na ipinagbibili ko ang ari-arian sa isang hindi kilalang korporasyon sa napakamurang halaga. At sa huling pahina, sa ibabaw ng aking pangalan, may isang pirma.
Isang perpektong pekeng pirma ko na tila kinopya mula sa aming marriage contract. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi lang pala pera ang gusto niyang nakawin. Gusto niyang kunin ang lahat. Ang aking pinaghirapan, ang aking nakaraan, at ang aking kinabukasan. Gusto niya akong iwang walang-wala. Doon, sa harap ng kumikinang na screen ng laptop, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi na ito tungkol sa sakit ng puso o sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung ano ang nararapat na sa akin. Isinara ko ang laptop. Dahan-dahan kong ibinalik ang USB sa briefcase ni Calvin. Tinitiyak na nasa eksaktong posisyon ito kung saan ko ito natagpuan. Habang isinasara ko ang trangka, tiningnan ko ang natutulog na anyo ng aking asawa. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Siya na ngayon ang aking kalaban. At sa larong ito, sisiguraduhin kong ako ang mananalo. Kinagabihan, ang hapagkainan ay tila isang entablado para sa isang masalimuot na dula. Ang pagkain sa mesa ay simple, pritong isda at kanin. Ngunit ang tensyon sa hangin ay sapat na para hiwain ng kutsilyo. Pumasok si Calvin sa bahay na may isang pilit ng ngiti. At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang rosas. Isang rosas na bahagyang lanta na ang mga talulot. At ang kulay pula nito ay may halong paninilaw na. Ito ang unang bulaklak na natanggap ko mula sa kanya sa loob ng 3 taon. Para sa'yo, mahal, sabi niya. Iniaabot ito sa akin na parang isang alay. Tinanggap ko ito. Ang mga tinik sa tangkay ay tila mas buhay kaysa sa bulaklak mismo. Sa kalagitnaan ng aming tahimik na hapunan, nagsimula ang kanyang pag-arte. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa, at isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Hindi ko na kaya, Des. Humihigbi niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Malulunod na tayo sa utang. Ang kumpanya, malapit nang bumagsak. Ikaw lang ang pag-asa natin. Itinaas niya ang kanyang muka. Pula ang kanyang mga mata, ngunit wala akong makitang tunay na luha. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang nakatuping dokumento at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng mesa. Isang special power of attorney. Kailangan ko lang ng pirma mo, mahal. Pagmamakaawan niya, para maisanla natin pansamantala ang bahay at lupa. Pangako, kapag nakaahon tayo, babawiin natin agad. Para ito sa kinabukasan natin. Para sa pamilya natin. Bago pa man ako makasagot, sumabat si Doña Carmen mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng panunumbat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, Desiree, ito pa ba ang ipagkakait mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng ospital nung naghihingalo ang nanay mo? Utang na loob, Desiree. Kung hindi dahil sa amin, saan ka pupulutin? Ang mga salitang iyon, utang na loob, ay ang kadenang matagal nang gumagapos sa aking mga paa. Bawat sumbat ay isang hagupit na dati nagpapaluhod sa akin sa pagsunod. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko ang pekeng pag-iyak ng kanyang anak at ang mapanuring tingin niya, ang kadena ay tila naging kalawang na lamang na madali nang basagin. Pinilit kong maging mahina. Hinayaan kong mangilid ang mga luha sa aking mga mata. Isang perpektong pagganap na natutunan ko mula sa kanila. Hindi ko alam. Nanginig ang boses ko. Natatakot ako. Iyon lang ang naiwan sa akin ni na Mama at Papa. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa asawa mo? Mabilis na sagot ni Calvin. Ang kanyang boses ay biglang tumaas na may bahid ng pagkainip. Nagpanggap akong nagulat at nasaktan sa kanyang sinabi. Yumuko ako at humagulgol ng tahimik. Pag-iisipan ko, bulong ko. Habang sa loob-loob ko, nasusuka ako sa kanilang lahat.
Ang bawat salita nila ay lason na binalutan ng asukal. Pagkatapos ng hapunan, dinala ko ang lantang rosas sa kusina. Kumuha ako ng isang lumang florera na may lamat sa gilid. Nilagyan ito ng tubig at maingat na inilagay ang bulaklak. Ang lanta at nakayukong bulaklak sa loob ng basag na florera. Ito ang perpektong larawan ng aming pagsasama. Bumalik ako sa hapagkainan kung saan naghihintay ang mag-ina, ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa. Inilapag ni Calvin ang dokumento at isang ballpen sa harap ko. Des, para sa atin to, bulong niya muli. Ang kanyang hininga ay amoy, kasinungalingan. Napansin ko na may isang pahina sa gitna ng dokumento na sinadyang itupi ang isang sulok, na tila itinatago ang isang partikular na sugnay mula sa aking paningin. Kinuha ko ang ballpen. Ang aking kamay ay nanginginig. Isang panginginig na hindi nila alam kung dahil ba sa takot o sa namumuong galit. Si Calvin ay nakatitig sa dulo ng ballpen. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasabikan, parang isang buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Itinapat ko ang dulo ng ballpen sa linya kung saan dapat akong pumirma. At sa mismong sandaling iyon, isang aksidente ang nangyari. Biglang tumama ang aking siko sa baso ng tubig na nasa tabi ko. Gumulong ito, at ang malamig na tubig ay bumuhos sa buong dokumento. Ang tinta mula sa mga salita ay nagsimulang kumalat. Ang papel ay naging basa at malambot. Sira na ito. Ano ba yan? Sigaw ni Calvin, napatalon sa kanyang upuan. Si Doña Carmen ay napamura sa inis. Sorry, na nanginginig kasi ako. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagkataranta. Hindi ko sinasadya. Napatitig si Calvin sa basang papel. Ang kanyang mukha ay nabalot sa hindi maipintang pagkadismaya. Ngunit sa ilalim ng mesa, malayo sa kanilang paningin, ikinuyom ko ang aking palad. Ang mantsa ng tubig ay dahan-dahang lumalamon sa mga salitang special power of attorney. At sa gabing iyon, napatunayan kong kaya kong sirain ang kanilang kapangyarihan sa akin. Isang patak sa bawat pagkakataon. At kinabukasan, lumabas ako ng bahay na may dalang isang malaking bayong na puno ng mga sapin-sapin at puto na ako mismo ang gumawa. Ang paalam ko kay Calvin ay magde-deliver ako ng mga order sa isang malayong barangay. Ang totoo, mayroon akong isang destinasyon na magpapabago sa takbo ng lahat. Ang init ng araw ay nakakapasong humahaplos sa aking balat habang naglalakad ako sa maingay at magulong kalsada ng Maynila. Ang bawat busina ng sasakyan, ang bawat sigaw ng mga tindera ay tila isang ingay na nagpapalakas sa determinasyon sa loob ko. Sa wakas, tumigil ako sa harap ng isang mataas at makintab na gusali na gawa sa salamin at bakal. Ito ay isang mundo na malayo sa aking nakasanayan. Pagpasok ko sa loob, isang bugso ng malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa akin. Isang lamig na tila nagpatino sa aking nag-aalab na kalooban. Ang paligid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang marahang tunog ng mga takong sa makintab na sahig at ang mahinang ugong ng elevator. Ang amoy ng mamahaling kape at bagong papel ay nangingibabaw sa hangin. Ito ang teritoryo ni Attorney Gabriel Villanueva, isang pangalan na nakuha ko mula sa isang lumang kliyente na dumaan din sa isang mapait na kaso ng annulment. Sa loob ng kanyang opisina na simpleng ngunit nagpapakita ng kapangyarihan, naupo ako sa isang upuang katad sa harap ng kanyang malaking lamesa na gawa sa mahogany. Si Attorney Gabriel ay isang lalaking nasa edad 40, may matalas na mga mata at isang ekspresyon na tila hindi pa nakaranas ng pag-aalinlangan. Walang mga larawan ng pamilya sa kanyang mesa, tanging mga libro lamang ng batas at isang malinis na laptop. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mrs. De Leon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado,
at walang emosyon, na tila nagbabasa lamang siya ng isang dokumento. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalabas ko mula sa aking bayong ang isang brown na envelope. Sa ilalim ng mga kakanin, maingat kong itinago ang lahat ng ebidensyang nakalap ko. Mga kopya ng bank statement, mga pekeng kontrata, at ang draft ng deed of sale. Gusto kong bawiin ang sa akin, sabi ko, ngunit ang aking boses ay basag at puno ng pigil na luha. Habang inilalahad ko ang aking kwento, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kahihiyan ay bumuhos mula sa aking mga mata. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Attorney Gabriel. Kinuha niya ang mga papel at isa-isang sinuri ng may matinding konsentrasyon. Hindi siya tumingin sa akin habang ako'y humahagulgol. Nang matapos siyang magbasa, maingat niyang ibinalik ang mga dokumento sa envelope. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay kasing tulis ng isang kutsilyo. Gusto mo bang umiyak buong maghapon? Malamig niyang tanong. O gusto mong bawiin ang pera mo? Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa aking buong pagkatao. Bigla, ang aking mga luha ay tumigil. Ang awa sa sarili ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Pinunasan ko ang aking mga pisngi gamit ang likod ng aking magaspang na kamay at itinuwiwid ko ang aking pagkakaupo. Gusto kong bawiin ang lahat, sagot ko. Ang aking boses ay matatag na ngayon. Hanggang sa huling sentimo, isang bahagyang pagtango ang tanging naging reaksyon niya. Kumuha siya ng isang piraso ng tissue mula sa kahon sa kanyang mesa at iniabot ito sa akin. Punasan mo ang luha mo, tapos itapon mo. Huwag mong itinatago ang mga basurang hindi na kailangan. Ang payak na utos na yon ay may dalang bigat na tumagos sa aking kaluluwa. Ang tinutukoy niya ay hindi lang ang basang tissue. Sa sumunod na oras, nagplano kami. Ipinaliwanag niya ang batas sa paraang simple at malinaw. Kailangan namin ng isang patibong, isang kontratang magbibigay kay Calvin ng lahat ng gusto niya sa papel, ngunit sa katotohanan ay magiging tanikala, nahihila sa kanya pababa. Kailangan naming painin siya na pumirma sa isang kasunduan na hindi niya alam ay siya mismo ang magiging biktima. Habang tinitingnan niya muli ang mga papeles, biglang kumunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan ng isa sa mga business partner ni Calvin. May kung anong pagkilala sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya sinabi sa akin. Mag-iingat ka, ang tanging sinabi niya bago ako umalis. Ang kalaban mo ay hindi lang isang ahas. Marunong siyang magtago sa likod ng ibang mga ahas. Lumabas ako sa kanyang opisina na may bagong lakas at pag-asa. Hindi na ako ang Desiree na pumasok doon isang oras na ang nakalipas. Ngayon, mayroon na akong sandata, ang batas, at mayroon na akong general na gagabay sa akin sa laban. Ngunit habang naglalakad ako palabas ng building, pabalik sa mainit na realidad ng kalsada, isang pamilyar na bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Sa kabilang kalye, nakaparada ang isang kotse. Isang makinang na pulang kotse, ang mismong kotse na nakita kong ibinigay ni Calvin kay Mia. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang bintana ng kotse ay tinted. Hindi ko makita kung sino ang nasa loob, pero ramdam kong may mga matang nakamasid sa akin. Sinusundan ba ako? O isa lang itong masamang pagkakataon? Ang nakakapasong kulay pula ng kotse ay tila isang babala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Pumirma ka na, Desiree. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating lahat. Ito ang mga salitang sumalubong sa akin pagpasok ko pa lamang ng pinto. Nakaupo si Calvin sa hapagkainan. Ang mga siko niya ay nakapatong sa mesa at ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Carmen na may hawak na pamaypay. Ang bawat kumpas nito ay tila isang hatol na nagmamadali sa aking kamatayan. Ibinaba ko ang aking bayong sa sahig.
Ang amoy ng sapin-sapin at pawis na kumapit sa aking damit ay tila isang insulto sa kanila. Ngunit para sa akin, ito ang amoy ng aking bawat patak ng pagpapagal. Huminga ako ng malalim, hinahayaang ang aking mga balikat ay bumagsak na tila bahapo na ako sa lahat ng bagay. Suko na ako, Calvin. Bulong ko. Ang aking boses ay sadyang ginawa kong paos at walang buhay. Pagod na akong lumaban. Kung ito lang ang tanging paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan, gagawin ko na. Nakita ko ang mabilis na pagngiti ni Calvin, isang ngiti ng tagumpay na hindi niya naitago ng maayos. Agad siyang tumayo at kinuha ang isang bagong print na dokumento. Dahil sa aksidente ng pagkakabuhos ng tubig kagabi, gumawa siya ng bago. Isang perpektong pagkakataon. Salamat, mahal. Alam kong maiintindihan mo rin ako. Sabi niya sa isang malambing na tono na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Ngunit ngayon ay nagpapangilo lamang sa aking mga ngipin. Inilapag niya ang mga papel sa mesa. Ngunit bago ko hawakan ng ballpen, sadyang napatitig ako sa malayo at nagkunwaring nahihilo. May tubig ba? Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa pagod. Agad na inutusan ni Calvin si Doña Carmen na kumuha ng tubig. Nang masiguro kong nakatalikod ang matanda at abala si Calvin sa paghahanap ng tissue sa kanyang bulsa, mabilis kong kinuha ang isang piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng aking suot na apron, ang dokumentong inihanda ni Attorney Gabriel. Gamit ang bilis ng kamay na natutunan ko sa mga taon ng pag-aayos ng mga resibo, isiningit ko ito sa gitna ng makapal na file, kapalit ng orihinal na pahina na nagbibigay sa kanya ng karapatan sa aking lupa. Ang bagong pahina ay mukhang katulad ng dati, ngunit ang mga sugnay nito ay binaligtad ang mundo. Sa halip na ako ang magbigay ng kapangyarihan, ang dokumentong ito ay isang pag-amin na si Calvin ang umaako sa lahat ng personal na utang ng kumpanya at nagbibigay sa akin ng solong kontrol sa aming joint account bilang kabayaran sa aking mga naunang kontribusyon. Ibinalik ni Doña Carmen ang baso ng tubig. Ininom ko ito nang dahan-dahan, binibigyan ang aking sarili ng oras para kumalma ang aking nagwawalang puso. O heto na ang ballpen, sabi ni Calvin. Halos hindi na makapaghintay. Hinawakan ko ang ballpen. Ang bawat letra ng aking pangalan na isinusulat ko sa huling pahina ay tila isang pako sa kabaong ng aming pagsasama. Pagkatapos ko, iniabot ko ang ballpen sa kanya. Kailangan mo ring pumirma rito, Calvin, bilang pagsang-ayon na ito ang huling tulong na hihingin mo sa akin. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pilit na paghikbi. Dahil sa labis na kagalakan at sa pag-aakalang nakuha na niya ang gusto niya, hindi na nag-abalang magbasa si Calvin. Para sa kanya, ako ay ang Desiree na Dick. Ang asawang madaling maloko. Ang makinang hindi nagtatanong. Mabilis niyang nilagdaan ang bawat pahina. Ang kanyang pirma ay malaki at mayabang. Tila baselyo ito ng kanyang kalayaan mula sa akin. Nang matapos ang huling pirma, dahan-dahan kong kinuha ang mga papel. Ang bawat hibla ng papel na yon ay may bigat na ngayon ng isang armas. Dahan-dahan kong hinaplos nang aking magaspang na hinlalaki ang kanyang pirma. Nararamdaman ko ang ukit ng tinta sa papel, ang katibayan ng kanyang sariling pagkagahaman na ngayon ay hihila sa kanya sa ilalim. Tapos na, bulong ko. Isang katotohanang may dalawang kahulugan. Oo, Des, tapos na ang problema natin, sagot ni Calvin. Tila may malaking tinik na nabunot sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam na ang tinik na yon ay muling babalik para sugatan siya ng mas malalim. Tumayo si Calvin at nagsimulang mag-ayos ng kanyang gamit. Narinig ko siyang bumubulong sa telepono habang papunta sa banyo. Iniisip na hindi ko siya naririnig. May binabanggit siyang Europe at 2 tiket. Ang plano niya ay tuluyan na akong iwan
pagkatapos makuha ang pera mula sa lupa. Ngunit bago ko tuluyang maitago ang mga papel sa aking bag, biglang bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Lumapit siya sa akin at biglang hinablot ang mga dokumento mula sa aking mga kamay. Tingnan ko nga, baka may kung ano kang ginawa sa mga papeles na yan. Sigaw niya, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng papel. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. Kung babasahin niya ang bawat letra, kung makikita niya ang sugnay na isiningit ko, ang lahat ng pinaghirapan ko ay maglalaho sa isang saglit. Napatitig ako sa mga papel na ngayon ay nasa paanan na ni Doña Carmen dahil sa pagmamadali niyang buksan ito. Ang puting papel ay tila sumisigaw ng katotohanan sa gitna ng aming kasinungalingan. Nanigas ang aking buong pagkatao habang nakatingin sa mga kamay ni Doña Carmen na mabilis na nagbubuklat sa mga pahina ng dokumento. Ang bawat paglipat niya ng papel ay tila isang malakas na dagok sa aking dibdib. Pinagpawisan ako ng malapot sa gitna ng malamig na sala. Ang aking mga daliri ay nakakuyom sa ilalim ng aking apron hanggang sa mabaon ang aking mga kuko sa sariling palad. Ano ito, Calvin? Bakit parang iba ang pagkakaayos ng mga sugnay rito? Matalas na tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang inilalapit ang papel sa kanyang mukha. Bago pa man ako makapagsalita, tumawa ng mayabang si Calvin at kinuha ang mga papel mula sa kanyang ina. Nay, huwag niyo na ngang pahirapan ang sarili niyo sa pagbabasa niyan. Abogado ang gumawa niyan, hindi ba? Ang mahalaga, pumirma na si Desiree. Nakuha na natin ang gusto natin. Tumingin sa akin si Calvin nang may halong pangungutya at pilit na awa. Huwag mo nang pansinin si Nanay Des. Siguro ay pagod lang siya sa pag-aayos para sa party mamaya. Magluto ka na lang doon sa kusina dahil darating ang mga importanteng bisita ko. Huminga ako ng malalim, isang lihim na pasasalamat sa yabang ni Calvin na naging sarili niyang bulag na daan. Tumango ako ng dahan-dahan at tumalikod. Dala ang envelope na muli niyang iniabot sa akin para itago sa kwarto. Pagdating ng hapon, ang aming bahay ay naging isang buhay na impyerno para sa akin. Habang ang sala ay napupuno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ingay ng tawanan ng mga bisitang nakasuot ng seda at barong, ako ay nakakulong sa kusina. Ang init mula sa apat na kalan ay humahalo sa amoy ng nagigisang bawang, sibuyas at malansang isda. Ang pawis ay dumadaloy sa aking likod. Ang aking buhok ay malagkit dahil sa usok at ang aking mga binti ay tila sasabog na sa pagod. Inutusan ako ni Doña Carmen na ilabas ang mga pagkain. Habang bitbit ko ang isang mabigat na tray ng kare-kare, nakita ko siya, si Mia. Nakasuot siya ng isang pulang bestido na hapit sa kanyang katawan, nakasabit sa kanyang balikat ang isang bag na alam kong katumbas ng 3 buwan kong pagtatrabaho sa 5 raket. Oh, Desiree, buti naman at lumabas ka sa lungga mo. Bungad ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Business partner daw ako ni Calvin, kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan ko siyang palaguin ang pera niyo. Isang tawa ang kumawala sa mga bisita. Ngunit ang pinakamasakit ay nang sadyang itabig ni Mia ang kanyang baso ng wine. Ang pulang likido ay bumuhos sa kanyang makinang na sapatos at tumalsik sa aking lumang tsinelas. Ay, ang clumsy ko naman, sabi ni Mia. Tinitingnan ang kanyang sapatos nang may panghihinayang. Desiree, pakipunasan naman oh. Sayang ang sapatos na to, regalo pa naman ito ni Calvin sa akin. I mean, business gift. Tumingin sa akin si Doña Carmen nang may utos. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Lumuhod ka at linisin mo ang sapatos ng panauhin natin. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap ng maraming tao. Ang bawat mata na nakatingin sa akin ay tila mga karayom na tumutusok sa aking dangal.
Habang pinupunasan ko ang sapatos ni Mia gamit ang isang lumang basahan, naramdaman ko ang kagasgasan ng aking mga kamay kumpara sa kinis ng kanyang balat. Ngunit sa bawat haplos ko sa sapatos na binili gamit ang aking dugo at pawis, lalong tumitibay ang aking desisyon. Bago ako tumayo, napansin ko ang coat ni Calvin na nakasabit sa likod ng kanyang upuan malapit sa akin. Sa gitna ng kaguluhan ng party, mabilis kong inabot ang bulsa nito at isinilid ang isang maliit na voice recorder na ibinigay sa akin ni Attorney Gabriel, ang aking tahimik na espiya sa gitna ng kanilang pagdiriwang. Bumalik ako sa kusina. Nanunuyo ang lalamunan at nanginginig ang buong katawan. Kumuha ako ng isang matigas at malamig na tinapay mula sa gilid. Kumagat dito habang nakatitig sa pader. Hindi ko na malasahan ang pagkain. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pintig ng aking puso. Inilabas ko ang aking cellphone at ikinabit ang earpiece na nakakonekta sa recorder. Ang ingay ng party ay unti-unting napalitan ng pamilyar na boses ni Calvin at Mia na tila nagtatago sa isang sulok ng balkonahe. "Huwag kang mainip, Mia," narinig kong bulong ni Calvin. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Bukas ng umaga, kapag na-clear na ang lahat ng tseke mula sa papeles na pinirmahan ng tangang yon, lilinisin ko ang lahat ng accounts. Iiwan ko ang mag-inang yan na mamulot ng basura sa kalsada habang tayo ay nasa Europa na. "Siguraduhin mo lang, Calvin," sagot ni Mia, may kasamang malutong na tawa. Ayoko nang makita ang mukha ng katulong na yan. Nakakasuka ang amoy niya, amoy kahirapan. Napatigil ako sa pagnguya. Ang bawat salita nila ay tila mga uling na itinatambak sa aking dibdib. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako lumabas para gumawa ng eksena. Nanatili akong nakatayo sa madilim na sulok ng kusina, habang ang usok mula sa niluluto ko ay tila nagiging baluti ng aking bagong pagkatao. "Sige, Calvin. Sige, Mia. Magdiwang kayo sa gitna ng aking pawis dahil bukas ang halimuyak ng inyong tagumpay ay magiging amoy ng inyong sariling pagkabulok." Sigurado ka na ba rito, Desiree? Kapag pinihit natin ang susi, wala na itong balikan. Magigising ang mga linta na wala nang masisipsip na nadugo. Ang boses ni Attorney Gabriel sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw. Nakaupo ako sa sahig ng madilim na kusina. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng aking cellphone. 2:00 na ng madaling araw. Sa itaas, narinig ko ang mahimbing na paghilik ni Calvin at ang mahinang ugong ng aircon mula sa kwarto ni Doña Carmen. Isang luhong ako ang nagbabayad ng kuryente. Ngunit hindi ko kailanman natikman. "Gawin na natin, attorney," bulong ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ang pinakamatatag na sandali ng aking buhay. I-freeze na ang lahat ng accounts. Ilipat ang titulo ng lupa sa blind trust na pinag-usapan natin. Ngayon na. Narinig ko ang marahang pagpindot ng mga keys sa kabilang linya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila 1 taon ng paghihirap na dahan-dahang nababura. Sa sandaling iyon, ang mga numerong pinaghirapan ko sa loob ng 7 taon, ang mga dugong dumanak sa aking mga kalyo, at ang mga luhang natuyo sa aking mga pisngi ay nagsimulang bumalik sa akin. Hindi na ito pera lamang. Ito ang aking kalayaan. Matapos ang tawag, dahan-dahan akong tumayo. Masakit ang aking likod mula sa maghapong pagluluto sa party, at ang aking mga tuhod ay nananakit pa rin mula sa pagluhod sa harap ni Mia. Ngunit bago ako umalis, kinuha ko ang isang maliit na backpack. Hindi ko dinala ang mga mamahaling damit na pinilit ipabili sa akin ni Calvin para lang hindi ako magmukhang katulong sa harap ng mga kliyente niya. Ang tanging laman ng bag ko ay ang lumang locket ng aking ina, ilang piraso ng damit na ako mismo ang bumili, at ang aking mga dokumento. Lumapit ako sa basurahan sa sulok ng kusina. Ang amoy ng mga tirang pagkain mula sa party ay masangsang. Amoy ng pagkabulok at pagsasayang. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring.
Ang gintong singsing na ito ay tila isang mahigpit na tanikala sa aking daliri sa loob ng maraming taon. Binitiwan ko ito. Walang tunog na nahulog ang singsing sa gitna ng mga bulok na balat ng prutas at tira-tirang ulam. Doon ito nararapat, sa gitna ng mga bagay na wala ng silbi. Kumuha ako ng basahan at sa huling pagkakataon, pinunasan ko ang mesa ng kusina. Pinunasan ko ito hanggang sa kumintab, hanggang sa mawala ang bawat mantsa ng kape ni Calvin at bawat bakas ng alikabok ni Doña Carmen. Binura ko ang huling alaala ng aking pagiging alipin sa bahay na ito. Gusto kong iwan ang kusinang ito na mas malinis kaysa sa konsensya ng mga taong naninirahan dito. Palabas na sana ako ng pinto ng kusina nang biglang may narinig akong tunog mula sa itaas. Ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Kasunod nito, ang mabibigat na yabag ng mga paa sa hagdanan. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Agad kong isinuot ang aking bag at nagtago sa anino ng malaking cabinet. Si Calvin. Pababa siya ng hagdan, nakasuot na ng kanyang paboritong suit kahit madaling araw pa lang. Hawak niya ang kanyang cellphone at kahit madilim, nakita ko ang sakim ng ngiti sa kanyang muka habang may tinitingnan sa screen. Marahil ay tinitingnan niya ang oras. Ang oras ng kanyang inaakalang pag-alis patungo sa Europa. Ang oras ng kanyang huling pananakaw sa akin. Tumigil siya sa gitna ng sala. Tila may hinahanap. Desiree? Tawag niya sa isang pabulong na boses. May halong inis. Nasaan ka na namang babae ka? Ipagtimpla mo ako ng kape. Nanatili akong walang kibo sa dilim. Pinanood ko siyang maglakad patungo sa kusina kung saan ako nakatago. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paparating na bagyo. Kung makikita niya ako rito na may dalang bag, matatapos ang lahat. Ang patibong ay masasayang. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lamig ng sahig sa aking mga paa at ang mabilis na pag-akyat ng takot sa aking lalamunan. Ngunit kasabay nito ay ang isang mapait na tanong na gumuhit sa aking isipan. 7 taon kong ibinigay ang lahat hanggang sa maubos ako. Sapat na ba ang isang gabi para bawin ang aking buong pagkatao? Nang hawakan ni Calvin ang bukasan ng pinto ng kusina, doon ko narinig ang malakas na tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa sa sala. Isang automated email mula sa bangko. Mula sa dilim ng anino ng cabinet, pinanood ko ang bawat galaw ni Calvin. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang ekspresyong mula sa pagmamadali ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Nakita ko ang kanyang mga kilay na nagsalubong. Marahil ay nabasa na niya ang abiso mula sa bangko, ngunit ang kanyang mapagmataas na isipan ay hindi pa kayang tanggapin ang katotohanan. Akala niya ay isa lamang itong pagkakamali sa system. Hindi na siya pumasok sa kusina. Sa halip, padabog siyang tumalikod at mabilis na umakyat muli sa hagdan, marahil para kunin ang kanyang mga gamit at ang kanyang pasaporte. Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pagtatago, mabilis na tinahak ang pinto sa likod at tuluyang iniwan ang bahay na naging libingan ng aking kabataan sa loob ng 7 taon. Lumipas ang ilang oras. Sumikat ang araw, ngunit para sa akin, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang liwanag nang walang kasamang bigat sa aking dibdib. Sa loob ng isang marangyang VIP lounge ng isang malaking bangko sa Makati, ang paligid ay balot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ang amoy ng mamahaling kape at ang lamig ng aircon ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at karangyaan. Doon, nakaupo si Calvin kasama si Mia. Si Mia ay nakasuot ng isang puting bestido, may hawak na baso ng juice at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik para sa kanilang biyahe. Sir Calvin, Ma'am Mia, pasensya na po sa paghihintay. Ang boses ng bank manager ay magalang ngunit may bahid ng pag-aalinlangan habang lumalapit siya sa kanila. Ano ba ang problema?
Bakit ang tagal? Mayabang na tanong ni Calvin na itinuwid pa ang kanyang suit. Ilipat mo na ang lahat ng pondo sa offshore account na ibinigay ko sa'yo. Nagmamadali kami. May flight pa kami sa Europa. Tumikhim ang manager at dahan-dahang inilapag ang isang folder sa harap nila. Sir, ikinalulungkot ko pong ipaalam na hindi namin maipoproseso ang inyong request. Ang lahat ng inyong joint accounts at ang inyong personal accounts ay kasalukuyang naka-freeze dahil sa isang utos mula sa korte. Nanigas si Calvin. Ang baso ng juice sa kamay ni Mia ay dahan-dahang nanginginig. Anong court order? Nagpapatawa ka ba? Ako ang may-ari ng kumpanya. Ang inyong asawa, si Mrs. Desiree De Leon, ay naghain ng kaso ng falsification of documents at financial abuse. Dahil sa dokumentong pinirmahan ninyo kahapon, binigyan ninyo siya ng sole authority na pangasiwaan ang lahat ng ari-arian bilang pambayad sa inyong mga utang sa kanya. Sir, wala na po kayong kontrol sa perang ito. Ang katahimikan sa loob ng lounge ay tila isang sumasabog na bomba. Nakita ko sa aking isipan ang mukha ni Calvin na dahan-dahang namumutla, ang kanyang kayabangan na natutunaw na parang kandila sa ilalim ng matinding init. Ano? Calvin, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Mia, ang kanyang boses na dati ay malambing ay naging matinis at puno ng galit. Nasaan ang pera ko? Ang sabi mo ay settled na ang lahat. Hindi ako sasama sa'yo kung wala kang pera. Sandali lang, Mia. Baka nagkamali lang sila. Nagkamali? Calvin, iniwan ko ang lahat para sa biyaheng ito. Padabog na tumayo si Mia, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Huwag mo na akong tatawagan muli. Hindi ako pumatol sa'yo para lang mamuhay sa hirap. Iniwan ni Mia si Calvin na nakatulala sa gitna ng lounge. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya sa lalaking kanina lang ay parang hari kung umasta. Nanginig ang kamay ni Calvin habang kinukuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang aking numero. Nakatayo ako sa tapat ng opisina ni Attorney Gabriel. Tinatanaw ang traffic sa ibaba. Nang maramdaman ko ang pag-ugong ng aking cellphone sa aking palad, sinagot ko ang tawag. Desiree, nasaan ka? Anong ginawa mo? Ang kanyang boses ay puno ng galit, desperasyon at takot. Bawiin mo ang court order na ito. Akin ang perang yan. Akin ang lahat ng yan. Huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay kalmado, malalim, at walang kahit anong bakas ng panghihinayang. Hindi, Calvin. Ang perang yun ay hindi sayo. Iyon ay ang bawat oras na hindi ko itinulog, ang bawat pagkaing hindi ko kinain, at ang bawat pangarap na pinatay mo sa loob ng 7 taon. Binabayaran ko lang ang sarili ko. Hayop ka. Papatayin kita kapag nakita kita. Umuwi ka na lang, Calvin. Malamig kong putol sa kanyang pagwawala. Umuwi ka at tingnan mo kung ano ang natira sa'yo. Hinihintay ka na rin ng nanay mo at huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kuryente dahil ipinaputol ko na rin ito. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot muli. Isang mabigat na pasanin ang tila nawala sa aking mga balikat. Ngunit alam kong hindi pa ito ang huli. Ang karma ay tila isang malakas na alon at kasisimula pa lamang nitong humampas sa pampang. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang sirena ng mga pulis na patungo sa opisina ni Calvin. Ang paniningil ay hindi lamang sa pera, kundi sa batas na rin. Nagising si Doña Carmen sa gitna ng isang matinding init na tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Agad niyang hinanap ang remote ng aircon sa gilid ng kanyang kama. Ngunit kahit ilang beses niyang pindutin ang button, nananatiling madilim at tahimik ang makina. Wala ring liwanag na lumalabas sa mga bombilya. Ang buong mansyon na dati ay laging malamig at maliwanag ay tila naging isang malaking pugon
sa tindi ng sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana. Desiree! Desiree! Nasaan ka bang babae ka? Bakit walang kuryente? Sigaw niya habang bumababa sa hagdan. Ang kanyang boses ay puno ng pamilyar na pabalang na tono, ngunit walang sumagot. Tanging ang sariling tinig niya ang bumalik sa kanya, na sinasabayan ng mahinang ugong ng mga langaw sa kusina. Pagdating niya sa baba, sinalubong siya ng isang tanawing hindi niya kailanman inakalang makikita. Ang mesa na dati ay laging may mainit na kape, at almusal ay malinis, tuyo, at walang kahit anong pagkain. Ang amoy ng amag at alikabok ay nagsisimula ng manaig sa sala. Isang malakas na kalampag mula sa labas ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mahinang katok ng isang katulong o ang magalang na pagtawag ng isang kapitbahay. Ito ay ang tunog ng awtoridad. Nang buksan ni Doña Carmen ang pinto, tumambad sa kanya ang 5 kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng isang repossession agency, kasama ang isang opisyal mula sa bangko. Ano ang kailangan nyo? Umalis kayo sa pamamahay ko. Matapang pang sigaw ni Doña Carmen, itinuwid ang kanyang sutlang pantulog. Mawalang galang na po, ma'am, pero ang ari-ariang ito at ang lahat ng gamit sa loob ay nasa ilalim na ng utos ng pagsamsam. Ang boses ng ahente ay malamig at mekanikal. Ang lahat ng utang sa credit card sa ilalim ng pangalan ni Mr. Calvin De Leon ay hindi na nabayaran at ang garantiya ng bahay na ito ay binawi na ng bangko sa ilalim ng kahilingan ng sole authority, si Mrs. Desiree De Leon. Bago pa man makasagot ang matanda, nagsimula nang pumasok ang mga lalaki. Walang pasintabi nilang binuhat ang malaking flat-screen TV na binili ni Desiree noong nakaraang taon. Hinila nila ang mamahaling sofa na paboritong upuan ni Doña Carmen habang nanlalait sa manugang. Ang bawat gamit na inilalabas ng bahay ay tila isang piraso ng kanyang dangal na unti-unting kinakatay. Huwag! Iyan ang paborito kong sofa. Magnanakaw kayo. Nagwawala si Doña Carmen, pilit na hinahawakan ang braso ng isang lalaki, ngunit madali siyang naitulak sa gilid. Napasalampak siya sa maalikabok na sahig. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning sa gitna ng kaguluhang iyon. Isang botelya ng kanyang paboritong mamahaling pabango ang nahulog mula sa isang mesa at nabasag sa marmol na sahig. Ang halimuyak nito ay humalo sa amoy ng pawis ng mga nagbubuhat at sa amoy ng kawalang pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, dumating si Calvin. Ang kanyang suit na kanina ay perpekto ay lukot-lukot na ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Tiningnan niya ang kanyang ina na nasa sahig at ang kanyang bahay na uwant-unting nawawalan ng laman. Calvin! Anak! Gawin mo ang paraan! Itigil mo sila! Pagsusumamo ni Doña Carmen, gumagapang patungo sa kanyang anak. Ngunit hindi gumalaw si Calvin, na natili siyang nakatayo sa gitna ng isang walang lamang sala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang tinitingnan ang eviction notice na iniabot sa kanya ng opisyal. Ang palasyong itinayo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan at paghihirap ng kanyang asawa ay tuluyan ng gumuho. Naging tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na hininga ni Doña Carmen at ang malayo at mahinang tunog ng mga ibon sa labas, hanggang sa isang bagong tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga takong ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig. Tuk, tuk, tuk. Ang tunog ay mabagal, tiyak at puno ng kapangyarihan. Dahan-dahang napatingin ang mag-ina sa bukana ng pinto. Doon, nakatayo ang isang babaeng hindi nila halos makilala. Ang buhok niya ay maayos na nakastyle. Ang kanyang business suit ay kulay itim at eleganteng-elegante. At ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahit anong takot o awa. Ang Desiree na kanilang inalila ay wala na.
Ang reynang kanilang hinamak ay narito na para sa huling paniningil. Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong mga luhang puno ng kasinungalingan, Calvin. Hindi na yan tatalab sa akin. Ang aking boses ay tumunog sa buong sala. Kasing lamig ng hanging nagmumula sa labas. Naglakad ako papasok ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol ay tila isang hatol na walang bawian. Nakatayo sa tabi ko si Attorney Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng bakal na nagpoprotekta sa akin. Habang sa likuran namin ay 2 pulis na seryoso ang mga mukha. Napaangat ng tingin si Calvin mula sa kanyang pagkakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang galit na nagmumula sa sugat na ego ng isang lalaking nawalan ng kapangyarihan. Sa isang saglit, ang kanyang pagiging gentleman ay tuluyang naglaho. Tumayo siya ng mabilis at akmang susugod sa akin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hayop ka, Desiree. Ninakawan mo ako. Sisirain ko ang buhay mo. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panggigigil. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, mabilis siyang hinarang ng 2 pulis. Pinilipit nila ang kanyang mga braso sa kanyang likuran at idiniin siya sa malamig at maalikabok na pader. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga pulso ay ang pinakamatamis na musika na narinig ko sa loob ng 7 taon. Ito ang tunog ng katapusan ng aking pagkaalipin. Mr. Calvin De Leon, you are under arrest for multiple counts of estafa and falsification of public documents. Ang boses ng pulis ay walang pakundangan. Calvin, anak ko! Humagulgol si Doña Carmen, gumagapang patungo sa akin at pilit na hinahawakan ang dulo ng aking business suit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro alahas, ay nanginginig na ngayon at marumi. Desiree, maawa ka. Kami ang pamilya mo. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa amin? Kami ang nagligtas sa nanay mo nung naghihingalo siya. Ganito ka ba kawalang hiya? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang dating takot na nararamdaman ko sa tuwing itataas niya ang kanyang boses ay napalitan na ng isang malalim na pagkapuot na naging malamig na pagtanggap. 50,000 piso, Carmen. Ang aking boses ay matatag at walang panginginig. 50,000 ang ibinayad ninyo sa ospital ng nanay ko. Ngunit sa loob ng 7 taon, 5,000,000 piso ang kinuha ninyo sa akin. Kinuba ninyo ako sa trabaho, inalila ninyo ako sa sarili kong bahay, at tinawag ninyo akong papel de liha habang ginagamit ninyo ang perang pinaghirapan ko para sa inyong karangyaan. Huminto ako para huminga ng malalim. Dinadamdam ang bawat salita. Bayad na ako sa inyo, bayad na ako. At may sukli pa para bilhin ang natitirang dangal ninyong 2. Huwag ninyong gamitin ang utang na loob sa akin dahil ang katotohanan ay kayo ang may utang sa bawat patak ng pawis ko. Inihagis ni Attorney Gabriel ang isang makapal na folder sa harapan ni Calvin. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, ang mga resibo ng kanyang mga panloloko, ang mga litrato nila ni Mia, at ang lahat ng katibayan ng kanyang pagtataksil. Kasama rin sa warrant na ito ang iyong business partner na si Mia Sandoval. Dagdag ni Gabriel, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Nahuli na siya sa labas habang sinusubukang itakas ang kotseng nakapangalan pa rin sa kumpanyang pag-aari na ngayon ni Mrs. Desiree. Napasandal si Calvin sa pader. Ang kanyang buong katawan ay nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay nabalot sa isang ekspresyon ng sukdulang pagkatalo. Sa huling pagkakataon, lumapit ako sa kanya. Kinuha ko mula sa aking bag ang lumang apron na punit-punit na at puno ng mantsa. Ang apron na suot ko noong narinig ko ang kanyang pagtataksil. Ibinato ko ito ng dahan-dahan sa kanyang mukha. Ayan ang wedding gown ko, Calvin. Isinuli ko na sa'yo. Huwag mo nang hahanapin ang asawang dating kilala mo dahil namatay na siya sa loob ng storage room ng hotel na yon.
Isinakay si Calvin sa loob ng police car habang nagwawala at sumisigaw ng mga mura. Si Doña Carmen naman ay naiwang nakaupo sa sahig ng isang bahay na hindi na sa kanya, yakap ang kanyang sarili, habang ang kanyang mga gamit ay tuluyan ng inilalabas ng mga ahente. Naiwan akong nakatayo sa balkonahe, tinitignan ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking mukha. Dala ang amoy ng paparating na ulan, ngunit sa loob ng aking puso, ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Tumingala ako at sinalubong ang sikat ng araw na tumatagos sa mga ulap. Sa loob ng 7 taon, ngayon ko lang naramdaman na ang aking hininga ay akin na talaga. Sinasabi nila na ang oras ang pinakamabuting manggagamot. Ngunit para sa akin, ang bawat segundong lumipas ay hindi lamang gamot, kundi isang muling pagsilang. Ang bawat sugat na iniwan ng 7 taon kung pagiging alipin ay nagsimulang matuyo, nag-iiwan ng mga pilat na nagsisilbing paalala ng aking katatagan. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na dahan-dahang naglilinis sa putik ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa loob ng isang silid na puno ng liwanag, isang modernong gusali kung saan idinaos ang pinal na pagbasa ng hatol kay Calvin. Ang boses ng hukom ay tumunog sa buong silid. Bawat salita ay may bigat ng hustisya. 8 taon. 8 taon ng pagkakakulong para sa mga kasong estafa at falsification of documents. Nang sulyapan ko si Calvin, hindi ko na nakita ang lalaking mayabang na nagpapatakbo ng kumpanya gamit ang aking pera. Ang nakita ko ay isang lalaking hukot ang balikat, may mga matang puno ng takot, at nakasuot ng kulay kahel na uniforme na tila nagsasabing wala na siyang halaga. Hindi ako nakaramdam ng galit at lalong hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko ay isang malalim at payapang katahimikan. Tapos na siya sa buhay ko. Isang araw, habang sakay ako ng aking bagong sasakyan patungo sa aking itinatayong negosyo, nadaanan ko ang isang pamilyar na kanto sa isang squatters area sa labas ng lungsod. Doon, sa gitna ng mga barong-barong at amoy ng basura, nakita ko ang isang matandang babae. Nakasuot siya ng isang maruming duster. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos, ay parang pugad ng ibon. At ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga plastik na bote sa isang sako. Si Doña Carmen, ang reyna ng panlalait, ay isa na ngayong tagapulot ng basura. Ang kanyang mga kuko, na dati ay laging may bagong kulay, ay nangingitim na sa dumi. Wala na ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ang tanging nangingibabaw sa kanya ngayon ay ang amoy ng bulok na pagkain at kawalang pag-asa. Tumigil ang aking mundo sa loob ng ilang segundo habang pinagmamasdan ko siya. Ito ang huling hininga ng kanyang kayabangan, ang maging biktima ng kahirapang dati niyang ginagawang sandata para mangalipusta ng kapwa. Dahan-dahan kong pinihit ang manibela at nagpatuloy sa aking destinasyon. Ang aking bagong buhay ay hindi na matatagpuan sa mga abo ng nakaraan. Sa gitna ng isang mataong kalsada sa Makati, isang bagong tindahan ang nagbukas ng kanyang mga pinto. Ang pangalan sa itaas ay kumikinang sa kulay ginto, Desiree's Artisanal Pastries. Sa loob, ang paligid ay balot ng halimuyak ng bagong lutong tinapay, vanilla at sariwang kape. Ang mga upuan ay malambot. Ang ilaw ay mainit at nakaka-relax. At ang bawat detalye ay ako mismo ang pumili. Ito ang aking paraiso na itinayo ko mula sa aking sariling kasanayan at hindi mula sa pagnanakaw. Madam, ang ganda po talaga ng kinalabasan ng shop niyo. Ang boses ng aking manager ay puno ng paghanga. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti na abot hanggang sa aking mga mata. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa mesa, tumunog ang bell sa pinto, hudyat ng pagpasok ng isang bagong panauhin. Paglingon ko, nakita ko si Attorney Gabriel. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang formal na suit.
Nakasuot siya ng isang asul na polo shirt na nagpakita ng kanyang mas malambot at mas relaxed na anyo. May dala siyang isang maliit na bungkos ng sunflowers. "Congratulations, Desiree," sabi niya. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang init na hindi ko narinig noon. Iniabot niya ang mga bulaklak sa akin. Ang aming mga daliri ay bahagyang nagtagpo at sa isang sandali, naramdaman ko ang isang kislap ng connection na hindi humihingi ng kapalit, kundi nagbibigay ng respeto. "Salamat, Gabriel, para sa lahat," sagot ko. Naupo kami sa isang sulok ng shop, malayo sa ingay ng mga mamimili. Humigop ako ng aking paboritong kape. Nalasahan ko ang pait nito na unti-unting napapalitan ng tamis ng gatas at asukal, kagaya ng aking buhay. Napatingin ako sa labas ng salamin, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at kahel sa langit. "Ano na ang plano mo ngayon, Desiree?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay mataman at tila naghihintay ng isang sagot na higit pa sa negosyo. Bago ko masagot ang kanyang tanong, may inilabas siyang isang maliit na calling card mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang card ng kanyang law firm. Ito ay isang plain na puting card na may nakasulat lamang na personal na numero at isang maikling mensahe sa likod. Napatitig ako sa card habang ang tibok ng aking puso ay tila bumili sa isang paraang hindi nakakatakot, kundi nakakapanabik. Sa dinami-dami ng mga kasinungalingang narinig ko, handa na ba akong makinig sa isang bagong katotohanan? 3 taon na ang lumipas, ngunit tila isang buong buhay na ang nagbago, simula nung huling beses kong naramdaman ang amoy ng amag at alikabok sa bodega ng hotel na yon. Ngayon, ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa halimuyak ng lavender at ang matamis na amoy ng bagong luto na vanilla cake na nagmumula sa kusina ng aking sariling tindahan. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking opisina. Inaayos ang kwelyo ng aking sutlang blusa. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Mayroon pa ring mga maliliit na marka ng aking pagtatrabaho, ngunit hindi na ito ang mga kamay na tinawag na papel de liha. Ang balat ko ay malambot na, inaalagaan ng mga mamahaling cream na dati ay pinagkakaitan ko sa aking sarili. Ngayon, ang bawat haplos ko sa sariling muka ay isang paalala na ako ay mahalaga, na ako ay sapat, at higit sa lahat, na ako ay malaya. Mula sa malaking bintana ng aking shop, kitang-kita ko ang masayang daloy ng mga tao sa labas. Ang Desiree's Artisanal Pastries ay hindi lamang naging isang negosyo. Naging simbolo ito ng aking muling pagsilang. Sa gitna ng mainit na liwanag ng mga chandelier at ang malalambot na upuan na kulay cream, nakikita ko ang mga customer na nakangiti habang nilalasap ang bunga ng aking pagsisikap. Ito ang aking paraiso, isang lugar na binuo ko ng walang kasinungalingan. Isang pamilyar na anino ang dumaan sa tapat ng salamin ng aking shop. Isang matandang babae na may bitbit na maruming sako, nakayuko ang ulo habang namumulot ng mga itinapong plastik na bote sa gilid ng kalsada. Si Doña Carmen, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na biglang dumating, nanatili siyang basang-basa, nanginginig sa ginaw habang ang kanyang dating mapagmataas na mukha ay nababalot na ng mga kulubot ng gutom at hirap. Pinanood ko siya mula sa loob ng aking mainit at tuyong silid. Hindi na ako nakaramdam ng galit. Ang tanging naroroon ay ang isang malalim na pag-unawa sa batas ng universo. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay hindi nangangahulugang ibabalik ko siya sa aking buhay, kundi ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng nakaraan. Inutusan ko ang aking staff na dalhan siya ng isang supot ng mainit na tinapay at isang kape, ngunit pinagbilinan ko silang huwag sabihin kung kanino galing. Ang pagtulong ko ay hindi na para sa utang na loob, kundi dahil sa pagiging tao na hinding-hindi nila nakuha mula sa akin. Narinig ko ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Attorney Gabriel,
Bit-bit ang amoy ng ulan at ang kanyang pamilyar na sunflowers. Sa loob ng 3 taon, nanatili siyang isang matatag na haligi sa aking buhay, isang kaibigan, isang tagapayo, at isang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsasamantala, kundi nagbibigay daan para lumago ang iyong pagkatao. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, Desiree. Ang kanyang boses ay may dalang init na tila yumayakap sa aking katahimikan. Inaalala ko lang kung gaano kalayo na ang nilakbay ko, Gabriel. Sagot ko habang tinatanggap ang mga bulaklak. Sa unang pagkakataon, hinayaan ko ang aking sarili na sumandal sa kanyang balikat. Damang-dama ang tibay ng kanyang presensya. Walang pagmamadali, walang pressure, kundi isang pangako ng isang kinabukasan na binuo sa respeto at katotohanan. Ang sabi ni Calvin noon, ako ay isang basahang itatapon lamang sa kalsada. Ngunit hindi niya alam na ang basahang iyon ay may kakayahang punasan ang sarili niyang mga luha at bumuo ng isang kahariang hindi kailanman kayang abutin ng kanyang kasakiman. Habang pinagmamasdan namin ni Gabriel ang pagtila ng ulan at ang uent-unting paglitaw ng bahaghari sa langit ng Makati, naramdaman ko ang isang ganap na kapayapaan. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa isang kasalan o sa paghahanap ng bagong lalaki para iligtas ako. Nagtapos ito sa sandaling iniligtas ko ang aking sarili. Ako, si Desiree Macaraig. At sa wakas, tapos na ang aking pagiging alipin. Ako na ang reyna ng sarili kong buhay. Amo.